Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't pinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nagwika ang katiwala sa sarili. Aalisin ako sa aking Panginoon sa pangangasiwa. Anong gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, ganong utang mo sa aking Panginoon? Sumagot siya, 100 tapayang langis po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman siya ng isang tao, ikaw, ganong utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya. Isulat mo, 80. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati natin na nasa online ng mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na sumasama sa ating misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, araw ng debosyon, at tayo naririto upang magbigay pugay sa ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At sa mga araw na ito, kahapon po ay dinala siya rito, tayo rin po ay pinagpala, dumalaw sa atin ang replica image ng mahal na Birhen ng Loreto, ang Birhen ng Sampaloc. Kaya't bigyan natin din ng welcome applause si Mama Mary, ang mahal na Birhen ng Loreto. Kung mapapansin niyo po, ay ang tuntungan ng mahal na Birhen ay parang isang bahay, sapagkat pinaniniwalaan na ang tahanan nila sa Nazaret noon ay inilipat at ang mahal na Birhen, alam natin, sa tahanan ang siyang nag-alaga sa batang Jesus Nazareno kasama si San Jose. Kaya ipagdasal din natin ngayon sa mahal na Birhen ang ating mga pamilya, ang ating mga tahanan, ang ating mga anak, na kung papaano niya inalagaan ang batang Jesus Nazareno, pangalagaan din niya, lalo na ang ating mga kabataan. Ngayong araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Leon Magno, Saint Leo the Great. Isang dakilang Santo Papa. Bihira lang ang mga Santo Papa na tawaging the Great, Magno.
Yun daw ibig sabihin ng Magno, the Great. Ang isa pang Santo Papa na tinawag ay si San Gregorio Magno. Si San Juan Pablo Ikalawa nga, alam natin, marami ang gustong tawagin din siyang John Paul the Great. Pero, bakit naging dakila? Bakit naging the Great si Papa San Leon? Alam niyo po, siya isang monghe at sanay lang siyang tahimik ang buhay sa monasteryo, nagdadasal, naggagawa, nagbubungkal ng lupa, naglilinis lang ng monasteryo. Pero nung siya'y nahalal, siya'y napiling maging Santo Papa, napilitan siyang, masabi natin, napilitan siyang mangasiwa. At alam natin, pag nangasiwa ka, ako nga po, dito lang sa Quiapo, napaka-komplikado na, napakadami ng mga hamon. Paano pa kaya ang Santo Papa? Mas marami siyang problema, mas marami siyang mga dapat harapin at hanapan ng solusyon. At lalo na nung panahon ni Papa San Leon, ang Roma ay inaatake ng iba't ibang mga tinatawag na mga barbarians nung panahon na yun, mga tribo-tribo sa Europa. No? At ang Roma ay malapit ng masira dahil sa pag-atake ng iba't ibang mga tribo. At dahil nga nakakatakot na, nag-alisa na maging yung mga pinuno ng pamahalaan. Nag-alisa na yung mga mayayaman. Kaya't halos wala nang nangangasiwa, wala nang naglilingkod. Kaya nga si Papa San Leon, bukod sa pamumuno ng simbahan, para naging siyang gobernador, para naging siyang mayor, para naging siyang presidente. Kahit yung problema sa tubig, problema sa pagkain, problema sa tulay, yung mga kalsada, sa kanya idinudulog ng mga tao. Kaya kung maiisip nyo, yung isang paring kulong lang sa monasteryo, na tahimik lang na nagdadasal, ngayon, ang dami niyang dapat gawin. Ang dami niyang dapat problemahin. Minsan nga, binibiro ko po yung iba sa inyo pag lumalapit sa, Father, may problema ako sa anak ko. Minsan bibiruin ko, sabi niyo, alam niyo po, kaya nga hindi ako nag-asawa eh. Ayoko mang problema sa asawa at anak. Ngayon, problema ng asawa niyo, anak niyo ang poproblemahin ko. No? Biro lang naman yun. No? Pero, pansinin niyo si Papa San Leon, ang dami niyang poproblemahin. Siguro sabi niya sa mahal na Panginoon, Panginoon, gusto ko lang naman magdasal. Gusto ko lang naman magpakabait. Bakit ngayon pati tulay, problema ko na? Pati yung kakainin ng mga tao. Pati yung sirang kalsada, problema ko na. Akala ko ang problema ko lang, problema ng simbahan. Ngayon, napilitan akong gawin lahat ito para sa iyo. Ngayong araw na ito, katulad ni Papa San Leon, tanungin natin, may mga bagay ba tayo na sa unang tingin natin, unang akala natin, hindi natin kaya o hindi natin magagawa? Pero, baka magulat kayo, kaya naman pala. Ito yung gusto kong baunin nyo pong pauwi. Kaya naman pala. Ulitin nyo nga ho, kaya naman pala. Sige nga, ulitin nyo, narinig nyo ba ako? No? Ulitin nyo nga, kaya naman pala. Hindi ko kayo marinig. Ulitin nyo po, kaya naman pala. Yun ang gustong ipaalala sa atin. Alam nyo sa Ebanghelyo ngayon, meron daw mandarayang katiwala. Mandaraya na bisto ng kanyang amo
ng kanyang Panginoon yung pandaraya niya. Kaya sabi sa kanya, sisanti ka na ngayon. Kaya nag-isip itong katiwala, sabi niya, anong gagawin ko? Paglabas ko dyan, yung mga dinaya ko, malamang bubugbugin ako. Babalikan ako. Kaya anong ginawa niya? Sabi sa Ebanghelyo, inisa-isa niya. Sabi niya, magkano utang mo? 100, no? Tapayan, o gawin mong 50. Binawasan niya ng binawasan. Kaya naman pala. Kaya naman pala niyang hindi mandaya ng ganoon. Mabubuhay naman pala siya. Kailangang pang takutin siya, sisantihin siya, bago niya magawa iyon. Alam niyo mga kapatid, may mga bagay na noong una akala natin hindi kaya. Pero balikan niyo ngayon. May mga pagkakataong napilitan kayong gawin yun. Inuutusan ka siguro ng nanay mo, buhatin mo nga yung silyang yan. Hindi ko kaya. Ang hirap-hirap. Aba, nung nagkasunog, yung frigidaire, kayang-kaya mong buhatin. Aba, pag inuutusan ka, yung silya, yung kapirasong muebles, hindi mo makaya. Siguro ginigising ka kanina, magbihis ka na. Bilisan mo. Hindi ko kaya, inaantok pa ako. Pero, nung biglang sinabi sa'yo, Oy, nandito na yung barkada mo. May lakad daw kayo. Sagot niya, abay, mabilis ka pa sa 4:00. Wala nang ligo-ligo pa. Bihis ka na. Kaya naman pala. May mga bagay na lagi tayong nangangatwiran. Hindi ko kaya. Mahirap. Patawarin mo na yan. Ayoko nga, hindi ko kaya. Aba, nung napadang ka sa doktor, sinabi sa'yo ng doktor, bilang na ang araw mo, mamamatay ka na. Aba, nung una mong ginawa, tinawagan mo na. Uy, patawarin mo na ako ha, patatawarin na kita. Kasi ayaw mong mamatay nang may kaaway. Kung di ka pa sinabayang mamamatay ka na, hindi ka magpapatawad. Hindi ka makikipagkasundo. Kaya naman pala. Sinabihan ka siguro ng magulang mo, ayusin mo yung gamit mo. Hindi ko kaya, Nay. Hindi kita bibigyan ng baon. Wala kang allowance. Hindi ka papayagang lumabas. Aba, bilis na bilis. Nilinis ang buong bahay. Kaya naman pala. Mga kapatid, ano kaya ang pinapagawa sa atin ng mahal na poon? Siguro ito na lang ang inaantay para talaga matanggap natin ang kanyang pagpapala. Para masagot na ang dasal natin. Pero kaya pala hindi matugon-tugunan, kaya pala hindi natin matanggap-tanggap, meron pa tayong dinadahilan. Siguro, ang sinasabi ng mahal na Senyor, magkumpisal ka na. Hindi ko kaya. Magsabi ka na ng totoo. Makipagkasundo ka na. Gawin mo na yung mabuting yan. Ang tagal-tagal nang dapat gawin yan eh. Di ba may kasabihan tayo mga Pilipino? Pag ayaw, may dahilan. Pero pag gusto naman talaga, may paraan. Ano ho ba ang ibinibigay natin sa mahal na Senyor? Dahilan o paraan? Huwag ho kayong matakot. Ipakita nyo lang sa Kanya ang hangarin ninyo. Ipapakita din niya sa inyo ang paraan. Ano yung hindi mo kaya ngayon?
na ikinakatwiran mo lagi. Idulog mo yun sa Kanya. At sa halip na dahilan ang ilatag mo ang dasal, ano pong paraan? Anong kailangan kong gawin? At bigyan niyo po kami ng sapat na lakas upang magawa namin iyon. Huwag niyo nang hintayin pagbantaan kayo. Huwag niyo nang hintayin bilang na ang araw niyo. Huwag niyong hintayin maubos na ang lahat sa inyo bago niyo magawa ang dapat gawin. Kaya naman pala. At alam niyo po, kakayanin natin sapagkat hindi tayo nag-iisa. Nandyan lagi ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami uli. Iyong mga deboto, iyong mga alagad, kami na nagtitiwala at dumudulog sa iyo. Alam po namin na lahat kami ay may misyon. Lahat kami ay may kailangang gawin upang sa gayoy maging handa kaming tanggapin ang iyong biyaya at pagpapala. Upang maging handa kaming matanggap ang kasagutan sa aming mga dasal. Kaya nga't mahal na pong Jesus Nazareno, patawad po kung marami kaming katwiran, marami kaming dahilan para hindi makasunod sa iyo. Pinagkakatiwalaan niyo po kami. Salamat po. At naniniwala kami, matutupad namin ang aming misyon. Magagawa namin ang dapat naming gawin. Hindi dahil sa aming lakas, kundi dahil sa iyong tulong. Kakayanin namin, kaya naman pala namin, sapagkat naririyan kayong lagi. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.